para bang nag-aalinlangan. Ng Jesucristo, mga kapatid, mga kaibigan, matlog na inyo pong mga kapiling ngayon sa pag-aaral ng Eugene FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, sa Kapul, sa mga coastal areas, coastal barangay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagbati din po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosario and Pastora Maricar. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ang inyong buong pamilya, maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios at dyan po sa Magsaysay Congregation, Santa Remedios Congregation at Iquirino Congregation. Magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Nawa ang paglilingkod sa Diyos ay tayo ay magpatuloy na makinig at tayo magpatuloy na maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, sapagkat napakadakilang bagay na ang buhay natin ay iniaalay natin lagi sa Panginoon. Sa oras nito, mga kapatid, kung kayo ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid, at lalo na kung kayo ay mayroong mga prayer request, amen, patuloy nyo lamang tawagan kaya i-text, mga kapatid. Praise God, amen. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga Facebook live viewers, amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga nanonood, amen, sa lahat ng mga nakasubaybay, mga kapatid, sa Eugene FM. Praise God, amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, amen. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran, amen. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Manurabi Church, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon, amen. Praise God. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Kalintaan, ang mga kapatiran natin dito sa Sintur ng Matnog, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, amen. Magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang huling pagbabalik, amen. Praise God. Good morning. Salamat din po sa ating pong technical side, paring box, sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon, amen. At ang pagbati din po sa bawat isa, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. At maging sa lahat ng mga manunood pa, amen, ng ating pong episode na ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, amen. Sumayin nyo ang biyaya, proteksyon, at pagpapala ng Panginoon. Praise God, amen, hallelujah. At patuloy natin buksan ang ating mga puso at isipan sa salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan, amen. At makinig lamang po tayo, hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon at maunawaan natin ang mga salita ng Diyos na atin pong tatalakayin, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Amen. Praise God. So, by this time, samahan niyo po ako sa ating pong pananalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa
napakagandang umaga na ito na pinagkana mo sa buong magdamag na kami po yung inyong Panginoon. Dito po sa Lucas 12, Luke chapter 12, verse 15. Amen. Praise God. Ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, Amen. Mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ito mga kapatid, ating pong pag-aralan ang Amen. What does the Bible say about money? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pera? Alam natin na ang pera ay mahalaga, lalo na sa mundong ito na ang umiiral ay salapi. Hindi natin mabibili ang gusto nating kainin. Hindi tayo makaka-provide ng ating pong mga pangangailangan kung walang pera. So, ang pera, kailangan yan, mga kapatid. Pero, ang pera, pwede yan makabuti sa'yo at pwedeng makasira sa'yo. So, ang pera kagaya na ng apoy. Kung gagamitin mo yan sa tama, mga kapatid, Amen, talagang magbibigay yan sa'yo ng ginhawa at pakinabang. Pero kapag ginamit sa mali, magbibigay yan sa'yo ng pagkapahamak. Pwede kang ipahamak niyan, pwede kang mapabuti niyan. So, depende sa paghawak natin o sa paggamit natin ng pera. Pero mas mainam alamin natin ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pera. So, kung titingnan natin, kailangan natin maunawaan kung ano ang purpose ng pera sa buhay ng tao. Mga kapatid, kailangan alam natin kung ano ang gamit ng pera sa buhay ng tao. Kagaya ng motor, alam mo ang gamit ang gamit ng motor ay transportation. Galing dito, ita-transport ka papunta doon sa lugar na kung saan gusto mong pumunta. Mga kapatid, yun lang ang gamit ng motor. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa ibang bagay. Yun lang talaga yung gamit niya. Hindi mo yan pwedeng ipangkalso. Hindi mo yan pwedeng gawing haligi. Yun ang gamit ng motor, yun lang talaga, transportation. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa ibang bagay. Although may mga features yan, pero yun lang talaga yung gamit niya. Mga kapatid, ang pera ganun din. Kailangan alam natin ano ba ang purpose ng pera para at least malaman natin kung paano natin ito gagamitin. Mga kapatid, kasi kapag hindi mo alam kung anong purpose ng isang bagay, hindi mo alam kung paano yan gamitin. Mga kapatid, ang sabi dito mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 10 verse 12, ang sabi dito ng banal na kasulatan. Amen. Praise God. Ecclesiastes chapter 10 verse 19, Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. So, ang salapi, sinasagot niya lahat ng mga bagay. So, ang sabi doon, lahat ng mga bagay na kung saan ito ay tumutukoy sa mga material, mga kapatid, pagkain natin, shelter, mga kapatid, at kung ano pa, mga kapatid, ang kailangan ng ating katawang pisikal, nasasagot yan ng pera. Kasi nga, ang umiiral sa mundong ito ay pera. So, hindi man pwede na pupunta ka sa tindahan at sasabihin mo, ako ay isang mananampalataya, kaya bigyan mo ako. Hindi, pera.
ang kailangan natin. Hindi tayo makakabili ng isang bagay kung wala tayong pera. So, sinasagot ng pera ang lahat ng bagay na kailangan ng katawan. Gamot, hindi man pwedeng humingi ka doon ng gamot. Sa panahon ngayon, libre, wala nang libre. So, kung magpapa-hospital ka, kailangan mo ng pera. Papagamot ka, kailangan mo ng pera. Mga kapatid, kakain ka, kailangan mo ng pera. Mga kapatid, kung wala kang tanim, kailangan mo ng pera para meron kang makain. Pambili ng pagkain mo. Mga kapatid, pananamit, kailangan mo ng pera para bumili ng damit. Pero may isang bagay na hindi kayang tugunan ng pera. Walang iba kundi buhay. Mga kapatid, hindi kayang tugunan ng pera ang buhay ng tao. Kasi kung ang pera ay nagdudugtong ng buhay ng tao, o kaya naman kayang tugunan ang pangailangan ng buhay ng tao, sana lahat ng mga mayayaman na may sakit, wala ng sakit. At ang katunayan, mga kapatid, na ang pera, pang material lang talaga yan sila. Hindi mo yan may dadala doon sa kabilang buhay. Dito lang talaga yan. Pero mga kapatid, hindi pwedeng sabihin ng tao na pag maraming pera, malakas sa Diyos, o kaya naman meron siyang access sa mga spiritual na bagay. Hindi. Kaya nga ang iba, mga kapatid, nagdo-donate na lang sila. Nagdo-donate sila sa simbahan, o sasabihin doon sa spiritual leader na kayo na po ang bahala sa amin, panalangin niyo po kami, kayo nang bahala sa amin, magtatrabaho kami, ninegosyo kami. Hindi po ganun yun. Mali siya ng purpose. Hindi niya alam ang purpose ng money. Hindi niya alam ang tunay na purpose ng pera. Ang tunay na purpose ng pera, mga kapatid, para tugunan ang ating pangailangang pisikal. Pero pagdating sa pangangailangang espiritual, hindi po kayang tugunan ng pera ang pangangailangan nating espiritual. Ang makapagtutugon lamang ng ating pangangailangang espiritual, walang iba kundi ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya nga mayroong Bible study, mayroong radio program na ipinapangaral ang salita ng Panginoon, kasi maliban sa pangangailangan nating pisikal, meron din tayong pangangailangang espiritual. So kailangan alam natin ang purpose ng pera. Ang purpose ng pera, mga kapatid, hindi ito pwedeng gamitin para matugunan yung ating pangailangang espiritual. Pang-pisikal lamang po yan. Kaya sa mga nagdo-donate, hindi po masama mag-donate. Hindi masamang magbigay sa spiritual leader. Pero yung sasabihin, ikaw na po ang bahala ng aming mga kaluluwa, ito ang pera, donasyon. Kaya ang problema, yung mga spiritual leader, sinasamantala rin. Kukunin yung donation, at yun, kung ano ang nais nung nagbigay, yun din yung susundin nila. Without explaining what is the real purpose of money. So kailangan maunawaan natin, mga kapatid at mga kaibigan, ano ba ang tunay na purpose, na layunin ng pera sa buhay ng tao, mga kapatid. So ang pera tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng pisikal na katawan natin. Amen. Praise God. May babala ang Biblia tungkol sa pera. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa unang Timoteo, kung atin pong titingnan dito sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang Timoteo 6:10, ang sabi dito, mga kapatid, excuse me, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po salapi, kundi ang pag-ibig sa salapi. So, ibig sabihin, wala sa pera ang problema.
wala sa salapi ang problema. Ang may problema ay yung damdamin ng tao doon sa salapi. Kaya makikita natin, money is good. But the love of money, ibig sabihin, tumutukoy na yan sa tao. Choice ng tao yun. Mga kapatid, decision yun ng tao mismo na may hawak ng pera. Sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Wala pong problema sa pera. Ang problema ay yung damdamin ng tao doon sa pera. Mga kapatid. Kaya nga, kapag ang damdamin ng tao sa pera ay masyado niyang mahal, yung pera, pansinin niyo, wala yang kinikilalang tao. Ultimo magulang, kapatid, kamag-anak, wala yang sinasanto. Kakalabanin niya yan lahat. Kaya nga maraming mga magkakapatid nag-aaway dahil sa pera. Nag-aaway, mga kapatid, kinakalimutan ang magkapatid dahil sa pera. Kinakalimutan ang magulang dahil sa pera. Kinakalimutan ang kamag-anak dahil sa pera. So, huwag nawa mangyari. Mga kapatid, gamitin natin ang pera ayon sa purpose ng pera. Pero huwag natin masyadong ilagay doon ang damdamin natin sa pera. Hindi po ikabubuti ng tao yun. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo dito, sa pagnanasa ng iba sa pera, nangasinsay sila sa pananampalataya. Ibig sabihin, nawala yung kanilang pananampalataya sa Diyos dahil sa pag-ibig nila sa salapi. So kahit ang mga mananampalataya, nagbabago ang kanilang damdamin sa paglilingkod sa Diyos kapag pinag-uusapan na ang pera. Mga kapatid, alam niyo po, ang pera, ang material na bagay, ang pinakamaliit na maibibigay natin para sa Diyos. Kung yun ngang pinakamaliit, nahihirapan kang ibigay, how much more yung pinakamalaki? Alin yung pastor na pinakamalaki? Buhay natin. Hindi mo may bibigay ang yung buhay sa Diyos kung yung pinakamaliit ay hindi mo kayang ibigay. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dito, nangasinsay sila sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, sa pag-ibig mo sa pera, ang tao kasi pag mas nilalo masyadong mahal ang pera, kapag hindi siya nakakakuha ng pera, malungkot siya. Ang tao na hindi man natin pwedeng sabihin na mukhang pera, masama naman yun. Ang tao na masyadong mahal ang pera kaysa ibang bagay, pag wala yung pera, grabing lungkot yan. Pero pag may pera yan, masaya yan. So dito natin makikita, kapag masyado nating mahal ang pera, nakadepende na lang ang ating kasiyahan sa pera. Pero hindi ko po sinasabi na pag walang pera ang tao ay masaya. Mga kapatid, amen. Hindi ko rin pwedeng sabihin na pag may pera pag walang pera ang tao, masaya siya. Hindi ko rin pwedeng sabihin na pag may pera ang tao, hindi siya masaya. Malungkot siya. Hindi. Kahit sinong tao, bigyan mo ng pera, masaya yan. Pero ano ba ang talagang totoong nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Sa pera lang ba? Kaya huwag natin ibaling o huwag natin idepende yung ating kasiyahan sa pera lang. Kasi paano kung wala ka ng pera? Di malungkot ka na. Amen? Maging balanse tayo. May pera man o sa wala, ang mahalaga, naglilingkod ako sa Diyos. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor, masaya, kahit wala akong pera, masaya pa rin ako. Hindi yan totoo. Malungkot tayo pag wala tayong pera. Kasi bakit? May gusto kang bilhin, ano ang pangailangan ng physical mong katawan? Paano mo mabibili yung pagkain para sa iyong mga anak kung wala kang pera? Hindi tayo masaya. Malungkot tayo pag wala tayong pera. Pero ano ba ang totoong nagbibigay sa atin ng kasiyahan?
Mga kapatid, ano ba ang totoong nagbibigay sa atin o nagpapaikot sa ating isip? O ano ba ang nagkukontrol sa isip at puso natin? Kasi sa panahon ngayon, nakokontrol po ng salapi o ng pera ang isip ng tao. Kaya nga, mga kapatid, kahit alam nilang mali, gagawin nila alang-alang sa pera. Ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi maayos-ayos yung issue sa ating gobyerno tungkol sa corruption. Mga politiko pa at mga leader pa ng lipunan ang nangunguna, mga kapatid, dahil sa pera. Noon, mga kapatid, magnanakaw ka muna bago ka magnanakaw ka muna bago ka tumakbo. Pagkatapos ng magnakaw, tatakbo ka. Ngayon, iba na. Tatakbo ka muna bago ka magnakaw. Mga kapatid, noon, sa panahon ngayon, mga kapatid, pag nagnakaw ka ng maliit, kulong ka. Pero ngayon, ang mga politiko, mga leader ng gobyerno, nagnakaw ng daan-daang libong piso o milyon, daan-daang milyon at bilyon. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong, mga kapatid. So, hindi ba nila alam na masama yun? Alam nila yun. May pinag-aralan sila. Tapos sila. At higit sa lahat, may mga advisor yan sila. May mga abogado yan sila. Pero, bakit nagagawa nilang magnakaw? Ganun po kasi ang nagagawa ng pera. Yung alam mong mali, magagawa mo yun alang-alang sa pera. Mapanganib po kasi ang pag-ibig sa pera. Kapag masyado mong mahal ang pera, mga kapatid, alam nyo ang tao, pagka umibig ka sa pera, makakalimutan mong maging mabuting tao. Pag masyado mong mahal ang pera, makakalimutan mong maging mabuting tao at makakalimutan mo ang iyong pagkatao. Kasi mag-iiba ang iyong isip. Kaya, mga kapatid, huwag nating hayaan na makontrol tayo ng pera. Makontrol ang ating emosyon, makontrol ang ating damdamin at ang ating isip. Huwag nating hayaan. Ang purpose ng pera, to meet our physical needs. Mga kapatid, physical needs, hindi emotional needs, hindi psychological needs, hindi. Physical needs lang. Yung emosyon natin at damdamin, ang isip at puso natin, i-connecta natin sa Diyos. Mga kapatid, para mabalanse tayo ng ating Panginoon. So, dahil sa pag-ibig sa pera, magkaibigan, nag-aaway, magkapatid, nag-aaway, mag-asawa, hindi nagpapansinan, pamilya, nawawasak. Lipunan, hindi nagkakasundo, at nawawala ang pagkakaisa dahil sa pag-ibig nila sa pera. Mga kapatid. So, matitigil ang korupsyon sa isang bansa kapag ang isang leader o ang isang pinaka-leader o ang namumuno mismo sa bansa na yon ay hindi korap. Pag ang isang namumuno ay korap, lahat na yan papunta sa baba, korap yan. Pero kapag ang isang namumuno ay hindi korap, hindi man lahat yan, kumbaga, mayroon man dyan magnanakaw, pero iilan na lang. Hindi kagaya ngayon na lantaran ang pagkukurap. Lantaran ang pagnanakaw. Mga kapatid. So, nakikita natin yan sa balita. Kaya, pagka masyado mong mahal ang pera, makakalimutan mong maging mabuting tao, makakalimutan mo ang sarili mo, mga kapatid, mawawala ka na sa iyong sarili. Amen. Hebrews chapter 13, ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 13 verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi,
Sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. So, ang Biblia ay nagpapaalala sa mga tao. Mangilag sa pag-ibig sa salapi. So, ibig sabihin, Pastor, pwede palang maiwasan ang pag-ibig sa salapi. Pwede. Pwedeng maiwasan, mga kapatid. Kung tayo ay maglilingkod, isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. At ang tawag dito, magagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Masapatan tayo sa kung ano ang tinatangkilik natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magsusumikap. Sabi niya ni Pastor, magkasya lang sa tinatangkilik, kaya okay na kami dito, isang kahig, isang tuka, ganun kaming mga dukha. Hindi ganun, mga kapatid. Kung ano ang natatanggap mo sa presenteng sitwasyon, huwag ka nang maghangad. Ibig sabihin, huwag mo nang hanapin yung mga bagay na wala sa iyo ngayon, kundi mas lalo tayong magsumikap. Kasi pagka naghahangad ka pa, kumbaga, kapag hinahanap mo ang mga bagay na wala sa iyo, makakapag-isip ka ng masama. Makakagawa ka ng masama. Kasi pagtingin mo sa iba, mayroon, tapos ikaw wala. So, sa buhay natin, huwag nating hanapin ang wala sa atin. Huwag natin bilangin ang wala sa atin. Ang bilangin natin ay kung ano ang meron tayo at makontento tayo doon. Contentment, mga kapatid, doesn't mean, amen, excuse me, contentment, hindi ibig sabihin kontento ka ay hindi ka na magsusumikap. Hindi. Kontento ka lang sa kung anong tinatanggap mo ngayon, pero magsusumikap ka. Tama? Kasi ayaw naman ng Diyos na stagnant ang buhay mo. Hindi ka umaasinso, hindi ka nakakaahon sa kahirapan. So ayaw ng Diyos yun. Kasi lalo na kung naglilingkod ka sa Diyos, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Kaya, magagkasya tayo sa ating tinatangkilik. Dahil sa anumang paraan, hindi tayo pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi tayo pababayaan. Kaya wag nating isipin na pag wala kang pera, mamamatay ka na. Hindi po, wala pong namamatay sa walang pera, na tao na walang pera. Wala pong namamatay na tao dahil walang pera. Wala kayong mababalitaan sa TV na, ba't namatay yan? Kasi walang pera eh. So ako, mga kapatid, wala pa akong nakitang nabalitaan yan. Wala pa akong nakita sa balita niyan. At wala pa akong nababalitaan. So, di ko po alam sa mga nakikinig ngayon kung meron po kayong nababalitaan na isang tao o isang pamilya namatay dahil walang pera. Kung meron po, i-message nyo po ako, 0967-364-7164. 0967-364-7164. Kung meron po kayong nabalitaan na isang pamilya namatay dahil walang pera, tawagan niyo po ako. Pero kapag wala, ibig sabihin, hindi po nakakamatay na wala ng tao walang pera. Namamatay ang tao, minsan, sa kadalasan mga kapatid, nagpapatayan ang tao dahil sa pera. Amen? Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo sa pera. Gamitin natin ang pera sa tama, kung ano ang purpose niya. Mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo ang gamitin ng pera. Mga kapatid, gamitin natin ang pera. Huwag mo natin hayaan na tayo ang gagamitin ng pera. Dapat tayo ang gumamit ng pera. Kasi kapag mali ang paggamit mo sa pera, mga kapatid, ikaw ang gagamitin ng pera pag mali ang paggamit mo. Kagaya yan ng apoy. Pag mali ang paggamit mo ng apoy, pwede yan makasunog ng buong bansa. Pwede yan makasunog ng buong syudad. Pero pag tama ang paggamit mo sa apoy, pwede kang makapagluto ng masarap na pagkain. Pwede yan makasunog ng mga basura.
Pero pag mali, ikaw ang gagamitin niya. Hanggang sa namamalayan mo na hanggang sa hindi mo namamalayan na ikaw ay unti-unti nang nakukontamina ng pagiging makasarili, pagiging matapobre, pagiging mapangmata ng tao. Meron ngang biro na akong narinig na ang isang tao daw na masyadong malang pera, pag hinawakan yung piso, yupi. Huwag naman sanang ganun, mga kapatid. Kung ikaw man ay pinagpala ng Panginoon, be the channel of blessing. Maging channel tayo ng pagpapala ng Diyos. Kung ikaw man ay pinagpapala ng Panginoon, then, mga kapatid, maging pagpapala ka rin sa iba. Maging channel of blessing ka, na hindi lang sa atin lagi, hindi lang kabig lagi. Kasi ang tao, pagkain ka lang ng kain, hindi ka nagbabawas. Yung mga kinain mo, yan din yung papatay sa'yo. Yan din yung magkukos ng sakit sa katawan mo. Pagkakain ka ng kain, hindi ka nagbabawas. Ganun yun, mga kapatid. Ang tao, pagkatapos kumain, mga kapatid, amen, kaumaga, nagbabawas yan. Mga kapatid, dapat ganun din tayo. Kung tayo man ay pinagpapala, maraming tayo natatanggap, maging pagpapala rin tayo sa iba. Mga kapatid, huwag natin saraduhan yung ating mga mata, yung ating damdamin, para tingnan yung pangangailangan ng iba. Pero hindi ibig sabihin i-spoil natin sila. So ang tamang, may maling pagtulong at may tamang pagtulong. Mga kapatid, yung maling pagtulong, mga kapatid, ay ini-spoil mo yung tao. Hindi mo na tinuturuan magsumikap. Mga kapatid, para hindi tayo maligaw niyan, ang dapat tulungan ay yung mga taong karapat dapat tulungan. Sino po yung pastor na mga taong karapat dapat tulungan? Sila yung mga tao na nagsusumikap, pero sa lahat ng kanilang pagsusumikap, hindi pa rin naaabot nila yung kanilang pangailangan. Yun ang kailangan tulungan at karapat dapat tulungan. Yung mga tao kasi na hindi karapat dapat tulungan, yung mga tao na hindi nagsusumikap. Sabi pa sa Bicol, mga hugakon, mga tamad, mga kapatid. Pero yung nagsusumikap, napakagandang tulungan yan. Amen. Acts chapter 8, verse 18. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Acts chapter 8, verse 18. Excuse me. Nang makita nga ni Simon na sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Mga kapatid, so ang sinapostol Pedro, mayroong Simon na mayaman, mga kapatid, na nagngangalang Simon. Nakita nila sinapostol Pedro na nilehans nila yung mga tao at nakatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang sabi ni Simon, bigyan ko kayo ng salapi, basta bigyan nyo rin ako ng kaloob na yan, ng kapangyarihan na yan. So, gustong bilhin ni Simon yung kapangyarihan na meron sina Apostol Pedro na bigay ng Diyos sa kanila. So, ang akala kasi ni Simon ay lahat ng gusto niya ay makukuha niya sa pamagitan ng salapi. Hindi po ganun yun. Hindi po yun ganun. Mga kapatid, may mga kaloob ang Diyos na tanging Diyos lang ang makakagawa, hindi kayang gawin ng salapi. Kaya nga mga kapatid,
Hindi rin natin mabibigyan kaluguran, karangalan, kaluwalhatian ang Diyos sa pamamagitan lamang ng pananalapi. Mabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasakop, paglilingkod, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kaya kung tayo ay magbibigay sa Diyos ng pera, kung tayo ay magbibigay, mag-o-offering sa church ng material na bagay, kailangan ito po ay bunga ng ating pagsunod sa utos ng Panginoon. Bunga ng ating pagmamahal. Bunga ng ating pag-ibig sa Diyos kung tayo ay magbibigay sa church. Amen. So, huwag natin gamitin ang salapi na pinakapuhunan para makuha yung gusto natin. Hindi. Kung tayo man ay magbibigay sa church, kailangan ito ay bunga ng pag-ibig, bunga ng pagsunod, at bunga ng pagmamahal. Kung tayo ay tutulong, dapat bunga ng pag-ibig, bunga ng pagmamahal, at bunga ng pagmamalasakit. Kasi may mga tao na tumutulong, hindi naman bunga ng pag-ibig, napipilitan lang. Useless ang tulong mo kapag yan ay napipilitan ka lang. May mga tao kasi natutulong na lang, ang dami pang mga marami pang salitang maririnig ka. So hindi yun tamang pagtulong. At may mga tao naman natutulong tapos may camera. Tutulong sila pero naka-video or naka-picture. Naka-record. May mga nakakakita. So ang tulong na yun ay pagpapaimbabaw. Kung tayo man ay tutulong, mga kapatid, dapat, amen, hanggat maaari, palihim, para ang nakakaalam lang na ikaw ay tumulong, yung taong tinulungan mo. May mga tao kasi na ang kanilang pagtulong ay pakitang tao lang yung kanilang pagtulong. So masama ba yung ginawa nila na tumulong sila? Hindi yun masama. Ang masama ay yung motibo nila ng kanilang pagtulong. Mga kapatid. Amen. Ganon din tayo. Sa atin pong paggamit ng pera, kailangan alam natin yung purpose ng pera at dapat tama ang motibo natin sa paggamit ng pera. Mga kapatid, dapat una alam natin kung ano ang ating New Gen FM Facebook page. Amen. Praise God. Maraming salamat po. Amen. Isa-isahin ko lang po ito sa mabilisan. Sister Rachel Dakutanan, good morning. Sister Yuli Albao, Sister Beth Angeles, Sister Lita Sultan. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Miriam Gliponillo, Brother Bernardo Sidugen, good morning. Praise God. Brother Renante Roque, amen. Brother JP Flores, Sister April Santos, Sister Merna, Sister Dolor Quezon, Sister Divan Espela Guyal, Sister Margie Guitan Isiha, amen. Praise God. Sister Jennifer Sunido, Sister Sara Galos, Brother Daniel Gulay Marahay, good morning. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat din po, Paring Bok, sa technical side. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Maging sa lahat ng mga nanood, mga kapatid, pagpalain din po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Sister Jane Ihoy, good morning. Amen. Ito po si Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church. Huwag nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.